2 ay prayer. After the Word of God, ito ang baluti at panlaban natin. After the Word of God, number 2 weapon na makapangyarihan ay ang panalangin. Walang tatalo kahit atomic bomb sa panalangin. Amen. Dahil ang atomic bomb, pag sumabog sa isang lugar lang, ang panalangin, nanalangin ka ngayon, ipinanalangin mo yung mahal mo sa buhay sa dulo ng daigdig. Ang panalangin mo parang mabilis pa kung sa pinakamabilis. So, andun agad. Amen. Magkakaroon ng aksidente. Kasama yung ipinanalangin mo. Magtataka sila kung bakit naligtas yung taong ito, patay lahat. May isang ina, may isang ama na nagmamahal na nanalangin dito. Makapangyarihang panalangin. Dininig ng Diyos, ang anghel ng Diyos, nadepensahan agad ang taong iyon. Bakit? Panalangin. The most powerful weapons. Amen? Amen. Kaya huwag tayong titigil ng panalangin. Sinasabi dito sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag tayo, habang humihinga ka, huwag kang titigil ng manalangin. Katulad ng unang lingkod ng Diyos, sina David, 3 times a day. Parang gamot. Parang gamot ang ginagawa nila sa panalangin. Dahil ito ay buhay. Nagdudugtong ng buhay, nakakapagpahaba ng buhay, nakakapagligtas ng buhay. Lalo na hindi lang sa iyo, kundi sa mahal mo sa buhay. Lalabas kayo, manalangin. Sasakay sa sasakyan, manalangin. At alam niyo ba kung paano manalangin? Siyempre, natututunan natin sa fellowship. Amen? Hallelujah!